At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo patuloy na mag-aaral. Tayo po sa Kapitulo 4 ng ikalawang Korinto. At natapos po natin yung 1 hanggang 7 at tutuloy po natin sa 8 hanggang sa 18 na po ang ating babasahin. Kaya pangunahan ko po ang pagbasa at sindalan niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po siya sabi sa 4:8 ay ganito. Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, nilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga, ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ngunit, yamang merong gayon ding espiritu ng pananampalataya, gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako, at kaya't nagsasalita ako. Kami naman ay nagsisampalataya, kaya't kami naman ay nagsasalita. Na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay sariling bubuhay na maguli sa aming nakalakip ni Hesus at hihaharap kaming kasama ninyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikalaluwalhati ng Diyos. Kaya nga, hindi kami naghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas ay mahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang siyang lalong gumagawa sa aming ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hanggang dyan po muna ang ating ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya kung babalik nga natin dito, basahin natin yung 8 at 9, sabi, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi nanghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Nilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Ganyan nga po ang kahirap ang dinadanas ng mga apostol nung panahon na iyon. Na sila po ay talagang sa kanilang pangangaral ay marami pong mga pagsubok ang sa kanila'y dumarating. Kaya nga, sabi nga dito sa ikalawang Korinto 7:5, kaya nga sabi, sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia, ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan. Ganyan po kung sa kanilang mga pangaral. Kundi sa lahat ay kami pinipighati. Sa labas ay mga pagbabaka, sa loob ay mga katakutan. Ganyan nga po ang dinaranas ng mga apostol sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. At dito sa unang Korinto, Kapitulo 4, sa talatang 12, kaya nga ang sabi niya dito ni Pablo, at kami nagpapagal na nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala ay kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig ay nagtitiis kami. Ganyan nga po. Kahit may pag-uusig, sila'y nagtitiis. Kahit sila'y inuupasala ay sila po'y pinagpapala. Pero bagamat ganoon ang kanilang nararanasan, ano ang sabi nila? Sila'y nagpapagal at nagsisigawa ng sariling mga kamay. Yun po ang mga dinadanas ni na Pablo sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ulitin natin, tignan natin sa 11, sabi, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi nanghihinagpis.
nangatitilihan, ngayon may hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inulugmok, gayon may hindi nangasisira. Sabi sa James, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Kaya ganyan po kahirap, hindi po katulad sa panahon natin ito, talagang sa ibang lugar ay malaya na po tayong nakapagpapahayag ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi dito sa 2 Korinto 6:9, sabi nga dito, nawaring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad sa naghihingalo, at narito kami nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Ganyan po kahirap ang kanilang mga dinadanas. At dito pa rin sa unang Korinto 15 sa 31, kaya sabi, ipinahayag ko alang-alang sa ikaluluhati ninyo, mga kapatid, nataglay ko kay Jesus, nataglay ko kay Kristo Jesus na sa Panginoon natin, na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Ganyan po sila nangangaral nung panahong iyon, na sabi, araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Yun po ang sabi ni Pablo. At dito sa unang Korinto kapitulo 4 sa talatang 9, kaya nga sabi dito ni Pablo, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan. Parang ganyan po. Kasi parang itinalaga na sa kamatayan. Sapagkat kami ginawang panuorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Ganyan po sila kanilang ginanas. Sila po ginawa ng panuorin. Kaya tuloy natin sa 12, kaya nasabi, sa 11, kaya nga sabi sa 11, sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Sapagkat kaming mga nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga sabi pa rin niya dito sa Roma 8:36, kaya nga sabi, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ganyan po ang mga dinanas ng mga apostol sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. At sa 12, sabi nga dito, kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. At sa Filipos 1 talatang 20, kaya nga sabi niya rito, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapaya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Ganyan po sila ang tinatanggap ang mga bagay. Kaya nga, sapagkat yun din po naman ay dinanas din ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi dito sa unang Pedro kapitulo 2, ganyan din po ang dinanas ng ating Panginoon. Sa unang Pedro kapitulo 2 talatang 21, ang sabi nga dito ni Pedro, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag. Kaya nga, sa ganung bagay siya tayo po tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Ang ating Panginoon ay sila po yung nagbata. Tinis na po niya ang lahat hanggang sa kamatayan sa krus. Na kayo'y iniwanan ng halimbawa
upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Kaya nga tayo po'y iniwanan ng halimbawa. Kaya nga maraming bagay na titiisin sa ating pong pangangaral. Hindi po sa panahon ito, ngayon po'y napakaluwag na ng pangangaral. Hindi po kasi meron pa pong ibang mga lugar na talagang mahigpit. Na talaga pong ang mga nagpapahayag ng ebanghelyo, yung po'y kanilang inuusig. Kaya nga ulit natin doon, sabi, kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Kaya nga po sa kanilang pangangaral. Ganyan po ang mga dinadanas ng mga apostol. Kaya nga sila'y pinalitaw na kahuli-hulihan. Kaya sa 13, sabi niya dito, ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako, at kaya't nagsasalita ako. May sabi po ni Pablo. Kaya nga, siya po'y sumasampalataya, kaya po siya nagsasalita, kaya nga po siya nangangaral. Gaya na nasusulat, sumasampalataya ako, kaya't nagsasalita ako. Kami man ay nagsisampalataya, kaya't kami naman ay nagsasalita. Ay nangagsasalita. Sa atin din ganyan. Bakit? Kaya nga mayroon nagtatanong, bakit ka nangangaral ng ebanghelyo? Meron pa magsasabi pa sa'yo, yung ibang sekta, hindi ka naman sinugo. Ito pag kami ito lang nasasagot ko, sumasampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Sapagkat ito namang ebanghelyo, ito po'y iniutos bago pa umakyat ang ating Panginoon. Ito po'y iniutos sa mga apostol na ipangaral ang ebanghelyo. Kaya kahit na ito po na may ipangaral natin nang walang bayad. Kaya nga, sapagkat ang sabi nga po sa aklat ni Marcos, bago ang ating Panginoon ay umakyat sa langit, dito sa 16:15, sabi ng ating Panginoon sa mga alagad, sabi, at sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ito po'y utos kasi sa atin Pero kung ito po ang kaloob sa atin at tayo mangaral, kasi hindi po naman tayo lahat na nananampalataya ay iba't iba po tayo ng kaloob. Sinabi sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Meron ding ibang nagsasabi, yan daw iniutos kasi sa mga apostol. Hindi kasi, meron din po talata naman dito na sinasabi, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Hindi po lang sa apostol ito itinuro. Doon sa Marcos 13:37, kaya nga sabi dito ng ating Panginoon, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Mga kiyat nga kayo. Kung ang kaloob sa atin ay mangaral, sapagkat tayo po naman ay hindi pare-pareho ng kaloob. Kung ito po ang pinagkaloob sa atin, kaya nga sabi sa Roma Kapitulo 12, sa talatang 4, kaya nga ang sabi nga dito ay sapagkat 12:4 na Roma, kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Gayon din naman tayo, marami ay isang katawan kay Kristo at ang sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na magkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Meron po tayong mga kaloob na biyaya sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo po lahat ay sangkap. Tayo po hindi pare-pareho ng gawain. Kung hula ay manghula tayo ay sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo, gamitin ang ating sarili sa ating ministeryo. Kung saan tayo? O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Kaya nga sa atin, pagka tayo sinasabihan ganun, sumasampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Sapagkat ito po'y utos sa mga
magsisisampalataya. At ituloy po natin sa 14. Kaya nga dito sabi na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli sa aming kalakip ni Hesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Yan din po sa atin kung sa ating pananampalataya, yan po rin ang bubuhay na maguli sa atin nakatay kalakip ni Hesus. Sapagkat ang sabi nga po dito sa unang Korinto 6, sa talatang 14, kaya nga sabi dito, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhay naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tayo po'y muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga po yung nasabi ni Pablo na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay namang maguli sa aming nakalakip. Tayo po'y bubuhay maguli na tayo po'y kalakip ng ating Panginoong Kristo at ihaharap kaming kasama ninyo. At dito, kasapagkat tayo pong mga nabautismuhan kay Kristo, ang sabi nga dito sa Roma 6, talatang 4, sabi, tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli, kung paano po nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, pwede tayo po sa ating pagbautismo, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay. Kung paano nabuhay na maguli. Tayo po ang sabi, magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kung paano po siya nabuhay. Kaya nga tayo po makakalakip sa kanyang pagkabuhay na maguli. At dito po sa Efeso Kapitulo 2, sa talatang 4, kaya nga sabi dito ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagaman tayo mga patay dahil sa ating kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Tayo binubuhay kalakip niya. Tayo pong mga nanampalataya. Sa pamagitan ng biyaya kayo nangaligtas. At tayo ibabangong kalakip niya. Tayo po ibabangong kalakip niya. At pinaupong kasama niya sa kasangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa ating kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya tayo pong mga nagsisampalataya. Ito po'y kaloob sa atin ng Diyos. Doon po ito sa mga sasampalataya na sabi nga na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli. Tayo po'y bubuhay din maguli, nakalakip ni Hesus at iharap namin kasama ninyo. Sa 15, kaya nga sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo. Ito po sabi na sa kanya sulat sa mga taga-Korinto. Upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan po nga. Kaya nga dito sa 2 Korinto, kaya nga ano sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami. Sa 2 Korinto, Kapitulo 1, sa 5 hanggang 6, kaya nga sabi niya dito, sapagkat kung paanong sumagana sa amin ang mga sakit ni Kristo,
ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Tatapat maging kami man ay mapighati ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. O maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan na siyang gumagawang ng pagdadalitang may pagtitiis ng gayon ding pagbabata na amin namang binabata. At sa 11, ito ring talatang ito, kaya nga sabi, kayo naman ay magsisitulong ng inyong panalangin. Kaya nga yung hiling niya ni Pablo, kayo naman ay magsisitulong ng inyong pananalangin na patungkol sa amin upang dahil sa kaloob na pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Ganyan po tayo. Tayo po yung magdadalangin din sa isa't isa. Kaya ulitin ko yung 15, ulitin natin sa 16. Kaya sabi ito, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang na magpapasagana ng pagpapasalamat sa ikalwalhati ng Diyos. Kaya nga, hindi kami naghihimagod. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. At sa atin man, tayo, ang ating pong pagkataong loob, tayo ito'y pahina. Pero dapat din sa atin, yung ating pagkataong loob ay dapat po ay nababago. Kaya nga, ang sabi sa talatang 1 itong ating pinag-aaral, 4.1, kaya nga, pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Dapat po tayo, bagaman ito ating katawan, pahina, pero dapat po ang ating katawang loob ay nababago sa araw-araw. Kaya nga, sabi po dito sa Efeso, Kapitulo 3, sa talatang 16, dito, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalhatian na kayo'y palakasin. Dapat po tayo laging palakasin, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ito po yung ating pagkataon. Dapat po yung pong taglay nating espiritu. Nasabi sa 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mga gugat at magtumibay sa pag-ibig. Ganyan po tayo dapat nababago. Kaya kahit ang ating pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming, sabi ni Pablo, ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Dapat po ito'y nababago. Dapat po tayo lumalakas sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa Roma, Kapitulo 7, talatang 22, kaya nga ang sabi dito ni Pablo, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Doon po tayo lagi nagagalak, doon po sa mga kautusan ng Diyos. Doon po tayo pinalalakas. Dapat po tayo nababago sa araw-araw. Bagamat itong ating katawan ay pahina. Hindi yung katulad ng ispa natin kasama, pahinaan na nga katawan, sabi ko pang, basta ang ating mga pagkabalisa, ito ilagak na lang natin sa Panginoon. Tayo mga panatag sa pagkahirang at pagtawag sa atin. Para tayo hindi nangihina. Pahina na nga itong ating katawang ito, ay dapat po naman ang ating katawang pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Dapat po ito'y laging nababago. Kaya, tuloy na natin yung, dapat na may malasyadong mga paliwanag yan. Yung sa 17 at saka sa 18, kaya sinasabi ni Pablo, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng
lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Sabi. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya sa ating paglakad sa pananampalataya, dapat ganun din tayo. Tayo po'y magsitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ano po yung mga bagay na hindi nakikita? Ito po yung mga pangako sa atin ng Diyos. Una-una, tayo pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mga bagay na hindi natin nakikita. Yan nga po ang sinasabi dito sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 25, sapagkat ito pangako sa atin. Ito mga bagay na hindi natin nakikita. At ito ang pangako kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Diyan na lang po tayo. Kaya nga yung sabi nga ni Paul, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita. Ito po mga bagay na ito, sa sanlibutan ito po yung may katapusan. Itong lahat, itong ating mga nakikita na ito. Pero yung mga bagay na hindi natin nakita, yung po'y wala. Kaya nga sabi sa huli dito, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yung nga po, ako sa atin, buhay na walang hanggan. Ano pa yung pangako sa atin? Isang bagong langit at isang bagong lupa. Diyan na po tayo na nating itingin ang ating, na sabi nga, ulit natin ang ating binabasa. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Yung nga pong isang pangako sa atin na hindi pa natin nakikita, ito po yung isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito po sa unang Pedro, ikalawang Pedro, Kapitulo 3. Bakit ito yung pangako sa atin Ikalawang Pedro sa 3:13 na sabi, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Yan po ang mga bagay na hindi natin pa nakikita. Doon po tayo magsitingin. Kaya nga, sabi sa atin sa Kolosas 3:2, sabi, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po lahat ay may katapusan. Kaya doon po tayo magsitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Lalong-lalo na pa yung mga nagsisiyasa pa diyan sa mga kayamanan. Kaya pagkat nga, may sabi nga dito sa unang Timoteo, Kapitulo 6, kaya nga ang sabi sa atin dito, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, sapagkat ang mga bagay na hindi nakita ay walang hanggan. Kaya, huwag po tayo diyang magsitingin. Lalo na po yan, dyan sa mga kayamanan. Lahat po yung iiwanan natin yan Kaya nga po, sabi sa unang Timoteo sa 17, sabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito'y pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang hindi nanatili. Huwag po yan ang ating aasahan. Kundi sa Diyos. Doon po tayo aasa sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Lahat po itong ating nakikita ito,
ito po'y may katapusan. Huwag po tayo umaasa diyan sa mga bagay, sa kayamanang hindi nananatili. Totoo po, tayo may pinagkalooban ng kaya, pero huwag po nating ilalagak ang ating puso diyan sa mga kayamanan na iyan. Sapagkat ang salita po ng Diyos, ano ang sabi, ang utos ng Diyos sa aklat ng mga awit, sa kapitulo 119, diyan po maraming nalilihis pagka po diyan mayroon ng mga kayamanan. Pero sa ating pong mananampalataya, sabi huwag tayo sabi sa atin, huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili. Kaya nga dito po sa 119 ng aklat ng mga awit, sa talatang 126 at saka 127, sabi, kapanahunan sa Panginoon na gumawa, sabi, sapagkat kanyang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Yung nga po, niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Kaya't aking inibig ang mga utos mo. Dapat po doon tayo. Kaya't aking inibig ang mga utos mo nang higit sa ginto, higit sa dalisay na ginto. Mas maibig ko. Yung pong utos, mga kautosan ng Panginoon, sabi, yung po'y higit sa mga ginto, dahil sa dalisay na ginto. At dito rin sa 72, dito rin 119 ng aklat ng mga awit, sabi, ang kautosan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Kaya nga sa atin po, huwag po tayong aasa dyan. Kahit tayo, pasalamat tayo kung tayo pinagkalooban, pero huwag nating ilalagak ang ating puso diyan. Diyan po sa mga kayamanang hindi, yan po ang isa sa mga bagay na ating nakikita. Kaya nga, kung tayo diyan sa aasa diyan sa nakikita, sabi nga po sa aklat ni Job, sa kapitulo 31, tayo po'y inaaralan kung tayo diyang aasa dito sa Job kapitulo 31, simulan natin sa 24. Kaya nga sinasabi dito, kung aking pinapaging ginto ang aking pag-asa, kung diyan ang ating pag-asa, sabi, kung aking pinapaging ginto ang aking pag-asa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. Kung ako'y nagalak sapagkat ang aking kayamanan ay malaki, sapagkat ang aking kamay ay nagtamo ng marami. Kung ako'y tumingin sa araw sa pagka sumisikat o buwan na lumakad sa kakinangan, ang aking puso ay napadayang lihim at hinagkan ang aking bibig, ang aking kamay. Ito'y isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom. Yun po ang sabi. Sapagkat itinakwil ko ang Diyos na nasa itaas. Kung diyan po natin italaga. Kaya nga po, huwag po tayo dyan titingin sa mga bagay na nakikita. Lalong-lalo na po iyang kayamanan. Kaya nga, sabi sa aklat ni Lucas, sa 12:34, kaya nga po nasabi dito, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon naman ang inyong puso.
Huwag po tayo diyang magsisitingin. Huwag po tayo diyan umaasa kung tayo man ay pinagkalooban. Kaya nga sabi, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. Kaya doon po tayo tumiwala sa Diyos, sa kanyang mga utos. Yun po ay sa dalisay na ginto. Kaya nga dito rin sa aklat ni Marcos, Kapitulo 10, sa talatang 24, kaya nga ano sabi dito, at nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at sinabi sa kanila, mga anak, kay hirap magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga nagsisiasa sa mga kayamanan. May hirap pumasok. Kung diyan po tayo aasa. Ulit natin, kay hirap magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga nagsisiasa sa mga kayamanan. Kaya nga, huwag po tayo nating ilalagak ang ating puso. Doon tayo sa Diyos. Kahit tayo pagkalooban yan, pasalamat kung tayo binigyan ng kaloob. Pero wag po nating ilalagak ang ating. Yan po ang isa sa mga bagay na nakikita. Huwag po tayo diyang aasa. Doon po sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga, ulit natin yung ating pinag-aaralan. Samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Ito po lahat ng ito, may katapusan. Lahat ng ating nakikita dito. Kaya nga kung ibabalik natin, ito po kasi, itong buong ito'y susupukin. Dito, ibalik natin sa ika-2 Pedro. Lahat po ito, wala po itong ito po'y mapupugnaw sa matinding init. Sa ika-2 Pedro, Kapitulo 3, sa talatang sa talatang 10, kaya dito siya sabi, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang kasabay ng malaking ugong. Ito po, mapaparang po ito. Ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Masusunog po lahat ito. Ito po lahat ng mga bagay ito may katapusan. Lahat po ng mga bagay na ating nakikita ay ito po ay may katapusan. Kaya nga dito sa 12 sabi na ating hinihintay ang pinakarawan ng pagdating ng karawan ng Panginoon ng Diyos. Na ating hinihintay ang pinakananasa ang pagdating ng karawan ng Diyos. Dahil dito ang sangkalangitan na nagdiningas ay mapupugnaw. Ito po, mapupugnaw po ito. At ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Wala po lahat ng kabuluhan ito. Kaya nga po ay nasabi sa atin, tayo po doon na tayo magsitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Lahat po ito may katapusan ito. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya nga may yun po mga nagsisampalataya nung una, nung makikita natin sa aklat ng Hebreo, dito po sa Hebreo 11, sa talatang 13, kung makikita natin yung po mga nagsampalataya ng una, ay sabi ganito, ay sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako. Ito po kasi po may pangako po ang Diyos yung nga pong buhay na walang hanggan, saka isang bagong langit at isang bagong lupa. Sabi, ay sa pananampalataya nangamatay ang mga
ay sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinantan ang pangako. Sabi, ngunit kanilang nakikita na natatanaw mula sa malayo. Ito po yung mga nagsasampalataya ng una sa matandang tipan. At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at maglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang nagsasabagsabi ng gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Hindi po itong lupain ito, hindi po itong kana ito. Hinahanap po nila ang kanilang lupaing kanilang sarili. Kaya nga sabi sa 11:16 ng Hebreo, na sabi, ngunit ngayon ay nagsisipagnasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makabagay ang sa langit. Kaya't hindi sila kinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Yung nga po ipinaghanda sa ating mga mananampalataya ng isang bayan po, isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito po'y pangako sa atin ng Diyos. Maging nga po yung nagsanampalataya ng una na sila'y sinabi, ang kanilang sinabi na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay lang dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang nagsasabi ng gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Ito po ang atin. Ito po itong mga bagay na tayo po yung magsitingin doon sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ito po ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya nga dito rin sa 13 sa Gis ng Hebreo, ang sabi, sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Diyan po tayo. Kaya nga, itong 11:1 ng Hebreo, kaya nga lang sabi niya dito, gayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ito po tayo, sabi mga, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito po ang katunayan ng mga bagay. Ito po'y pangako sa atin ng Diyos. Kaya nga, inang bilis sa atin. Samantalang kami nagsisitingin sa hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po ang katunayan ng mga bagay. Sabi 11:1 ng Hebreo, gayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Tayo po tayo ng mga bagay na hinihintay. Yun po ang hinihintay natin Yung pong pangako ng Diyos ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun po ipangako sa atin ng Diyos. Sapagkat ito pong sanlibutan ito po'y mapupugnaw. Sabi pa nga dito sa Apokalipsis 21, sa talatang 1, kaya nga sabi dito, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, mapaparam po ito, at ang dagat ay wala na. Kaya nga, huwag po tayo umasa dito sa mga nakikita. Ito po'y may katapusan. Nga po sinasabi sa atin, ang mga bagay na ito ay may katapusan. Kaya sabi sa Roma, Kapitulo 8, sa talatang 24, kaya nga sabi, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, tatapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Yung po ating mga nakikita, hindi po pag-asa yan. Sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Sino ang umaasa sa nakikita? Ulit natin. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, tatapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Yung ating mga nakikita, hindi po pag-asa yan. Kasi sino nga ang umaasa sa nakikita? Kaya nga sabi sa 25, tatapat kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita. Yun po ang ating inaasa natin, yung mga ating na hindi nakikita. Kung gayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Hintay na lang natin may pagtitiis. Sapagkat ito po naman ay pangako sa atin ng Diyos. Yung pong mga bagay na hindi natin nakikita. Isang bagong langit at isang bagong lupa. At saka ipangako din sa atin, buhay na walang hanggan. Ito po, iiwanan natin lahat ito Kaya kung makita ninyo yung sabi sa Ecclesiastes, kung babasahin ninyo, walang kabuluhan sa mga walang kabuluhan.
lahat ay walang kabuluhan. Yung lahat ng mga yan. Kaya ulit natin yung sabi ni dito sa Ecclesiastes na ang kaya dito sa 11, kaya nga itaas na natin ng 12. Kaya nga sabi dito, at bukod dito anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Kapaguran na lang ng katawan yan. Ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Yun po talagang narapat sa atin. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Pero diyan na lang po tayo tumingin sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga, sino ang umaasa sa nakikita? Kaya hintayin lang na po nating may pagtitiis. Kaya nga ulitin natin yung 11.1. Gayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral. At tayo po yung magtatapos.